Mag-ano lang tayo kukonting babalik lang ho tayo ng konti mga Boss Chief Amo sir. Patungkol doon sa mga talagang nasasangkot po dito sa mga ghost project at dito po sa mga nasasangkot sa flood control mga bossing. Pakinggan ho ito mga kababayan. Yung si Trillanes, sasama ko na si Trillanes. Yung si Trillanes may sinasabi kay Pulong Duterte mga bossing. Out of my way, wala naman akong manda. Ito, Antonio Trillanes, dati pa ho nagkakabanggaan ito No? Pagkaupo pa lang po ng dating Pangulo, 2016. Ay nako, nagkaharap na po ito sa Senado mga boss. Si Trillanes at si Pulong. At ang sinasabi nga ni Pulong, patunayan mo na hindi ka kasama doon sa triad sa pagpapakita ng iyong likod. Hindi pinakita ni Pulong. Tayo, nagtatawanan tayo dati, mga bossing. Pinagtatawanan natin ang dating senador na si Trillanes. Bakla yata si Trillanes kaya gustong makita yung likod ni Pulong Kaya lang mga kababayan, ngayon, nare-realize natin, bakit nga naman talaga hindi ipinakita nitong si Pulong Duterte yung kanyang likod upang mapahiya na si Trillanes nung mga araw at nung mga panahon na iyon. Di sana mga kababayan, mga Boss Chief Amo sir, walang bumabalik o wala tayong pinapaniwalaan na Antonio Trillanes ngayon. Kasi ang mga Duterte, ang napapansin natin, which is sinabi na din ni dating Senador Trillanes, na kung ano yung ginagawa nila, ibinibintang nila sa iba yan. Sabi, bakit diba ang boses mo, Mark? Are you okay ba? Hindi, lang yun. Mabel Kinjo. Effects lang yun. Game, pakinggan natin si Trillanes. Actually, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kaya ko nga lang yung 51 billion na yan. No, hanggang ngayon po kung makikita mo ang Davao mga kababayan talaga namang hindi hindi kagaya ng baha na nakikita natin doon sa Metro Manila Yung baha doon sa kanilang sa Davao talagang with alon pa Talagang malakas mga kababayan. Hindi kagaya no sa Metro Manila kapag tumaas yung tubig, bababa agad-agad din. Hihintay ka lang ng ilang oras. Doon sa Davao, yung sinabi nila, yung sinabi nila noong 2016 sa Davao, yung mga kuryente, yung mga kable, nandoon sa ilalim ng lupa. Nung makita mo, nung isang araw, may nakasabit pa doon sa kable ng kuryente nila dito toong mga kabudulan lang dito toong mga kasinungalingan lang po, yung mga ipinakalat nila para ikapanalo ng dating Pangulo. Mga bossing. Di ba? Ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman akong mandato, but as a private citizen, I have the right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya nung gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So, kasi mga kababayan, kung maalala nyo, may 2 o 3 linggo na po ang makalipas. Ipinatawag po ng ICI si Congressman, di ba? Si Congressman Paulo Duterte at si Congressman Sandro Marcos. Ang lumitaw po, mga Boss Chief Amo sir, si Congressman Sandro Marcos. Rumekta po doon. Pero si Pulong Duterte hindi lumabas, mga kababayan. At sinabi, ayokong maging parte ng palabas na yan. Pero mga bossing, take note. Yung pag-imbita ng ICI kay Pulong Duterte, mga bossing, ay bilang resource person lang po. Pero kinabahan, natakot. Kaya siguro biglang nagpabook. 17 bansa daw yung pupuntahan. Buti nasilip. Buti isinapubliko. Kaya sabi ng publiko, grabe ka naman. Yung Vice Presidente, ilang buwan, bago bumiyahe. Ilang buwan ginanap yung 16 na biyahe. Simula Marso, all the way hanggang sa 16 na biyahe o more than pa. Si Pulong Duterte, 2 buwan, 17 biyahe Nung nasilip, naging 2 na lang should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos nyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Ayan. Yes, sa January natin ipafile ito. Ako po.
bagong taon ay magbagong buhay. Kaila pulong naman mga kababayan, mukhang hindi maganda ang papasok na 2026. Bakit to? Ayan, si Bongo, January, sinasabi nila na palabas yung warrant of arrest galing sa ICC. Kay Vice Presidente naman, Pebrero naman po ang muling paghahain ng impeachment complaint sa Vice Presidente na ang laging sinasabi ng ating Vice Presidente, mga kababayan, ay pinupolitika lang daw po. Related lang daw po yun kasi tatakbo siya sa 2028 election sa pagka-presidente. At yun daw po, mga bossing, ang dahilan kung bakit siya pilit na pinapa-impeach. Siyempre, kapag ka na-impeach ho yan, hindi na maaaring tumakbo sa pagka-presidente. Kumbaga ho, mga bossing, tapos na, dead end na para sa kanila. Pero meron po mga katanungan dyan. Nandiyan po yung confidential funds, nandiyan po yung bribery, nandiyan po yung sinasabing, ultimo ho tayo mga kababayan, pwede at maaari tayong maging testigo kasi napanood natin, nakita natin mismo yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo ng ating Vice Presidente. Di ba? Yun tingin ko yung mga dahilan kung bakit kahit may 16 na lawyer ang Vice Presidente, hindi nila makuhang ipagtanggol. Kaya po ang ginawa nila doon sa huling o nakaraang impeachment na inihain po ay wala, teknikalidad. Dumali. Hindi mismong sinagot. Kaya wala pong ipagmamalaki sa atin yung mga DDS No? Hindi nila tayo pwedeng pagmalakihan. Wala naman pala yung impeachment ng Vice President. Wala naman pala yung inihaing impeachment sa Vice Presidente Kasi ayan naligwak. Hindi ho. Dahilan ng pagkakaligwak noon ay dahil doon sa mga senador. Dahil po doon sa dahilan nila na teknikalidad na bawal magpasok ng impeachment sa loob ng isang taon na ilang beses. Pero yung katanungan po na sinasabi, confidential funds, bribery, at yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, hindi ho nasagot yun. So, pinapaspasan na namin to. Marami kasi ito At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya, 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Grabe, 49 billion ho, mga bossing. Isang distrito. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Paano naman ho? Nung panahon nila, syempre, sino ba presidente nung panahon nila? Di ba? Yung Tatay Digong. Kaya nga ho sabi natin, hindi sanay itong mga ito nang nasisilip o natatanong. Kaya yung sabi sa presidente, babalikan lang ho natin, mga bossing, nung hiningaan sila ng mga resibo, bigyan nyo kami ng mga resibo, no? Na pagpapatunay kung saan nyo ginastos, nilustay, etong pera ng confidential funds. Nabigla sila doon. Kaya po ano nangyari mga kababayan? Pinagpapasahan po nila ng 900 na resibo na halos kalahati ho mga kababayan ay hindi po tumutugma o walang bakas, mga bossing, walang bakas ni birth certificate, marriage certificate o death certificate. Wala ho mga kababayan. Nabigla sila Akala nila hindi mangyayari. Akala nila kakampi natin si Bongbong Marcos. Ka-uniteam natin si Pangulong Bongbong Marcos kaya walang inspection at walang investigasyon na mangyayari dyan. Kaso ho, mga kababayan, iba ang nangyari. Hindi nila akalain na straight ang Pangulo. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay, nabanggit ko po unang-una na of course si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay
Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman eh. Binasa na ibig sabihin, nandoon pa din yan. Na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm. Pero 2 billion is 2 billion pa din ho, mga kababayan, ha? Kailangan mong malagpasan po yung 999 million, no? 999 pesos and 99 cents bago ka ho panik sa 1 billion. 2 billion is 2 billion, mga bossing. 999 million. Magkano ho yung isang luxury na sasakyan? Like example, sasakyan ng presidente. Yung Toyota na Land Cruiser ho, pangarap ko yon. 6 na milyon, mga kababayan. 6 hanggang 7 milyon. Kapag ka naka-bulletproof po, siguro 10 milyon. So imagine niyo na lang ho, mga bossing, ilang bahay, ilang luxury, wag ng luxury car, bahay na lang ho. Sa pagpalagay na natin, 5 milyon kada isang bahay. 5 million, no, kada isang bahay. Ilan yung maipapatayo niyan sa isang billion ho? Napakarami. Tapos kung mapupunta lang sa isang bulsa, grabe. Imagine na lang ho natin, mga boss chief amo sir, no? Yung mga nawawala pong mga kaperahan ho. Kung lahat yan talagang natutupad, nagaganap, na ibibigay, na ilalagay doon sa mga mismong paglalagyan ho, mga bossing. Ano na kaya ang Pilipinas ngayon? Siguro po napakaunlad ng bansa nating Pilipinas, mga kababayan. Siguro po talagang yung ibang mga nasyon, yung ibang mga lahi, talagang nagsusumiksik magsipasok sa Pilipinas. Kaso wala ho eh. No? At eto nga ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, na ilalabas, na ihahayag, isinisiwalat yung mga magnanakaw. Tapos yung mga DDS, nagagalit pa sa presidente.